Karamihan sa mga tao, nagkakamali ng paniniwala tungkol sa kumpiyansa. Para sa iba, ang confident na tao ay yung palatawa, madaldal at laging nasa spotlight. Ngunit ang totoo, hindi kailangang maging maingay para magkaroon ng matinding presence. Ang pagiging tahimik ay hindi kahinaan. Sa katunayan, may kakaibang lakas ang taong marunong manahimik dahil ang tunay na confidence ay hindi nasusukat sa dami ng salita kundi sa paraan ng pagdadala mo ng sarili. Kapag pumasok ka sa isang silid, hindi laging ang pinakamaingay ang nagiging sentro ng atensyon. Madalas ang mga taong kalmado, hindi nagmamadali, and may control sa sarili. Sila ang agad iginagalang. Bakit? Dahil hindi nila kailangan ng validation mula sa iba. Hindi nila kailangang patunayan ang sarili nila dahil alam nila ang halaga nila kahit walang nakatingin. Maraming tao ang nagkakamali. Iniisip nila na ang confidence ay ang pagiging palaging bida. Pero kung tutuusin madalas, ang sobrang maingay ay hindi tunay na kumpiyansa kundi maskara para sa insecurity. Sa kabilang banda, ang real confidence ay tahimik, matatag, at hindi nakasalalay sa palakpak ng iba. Ang taong may ganitong klaseng lakas, hindi basta natitinag. Kung isa kang tahimik na tao, huwag mong isipin na ito ay hadlang. Dahil dito mismo nakatago ang iyong advantage. Ang kilos mo, ang paningin mo, ang paraan ng pagtayo mo, lahat ng ito nagsasalita bago ka pa bumuka ang bibig. Ang tamang posture, matatag na eye contact, at kontroladong galaw ay nagbibigay ng impresyon na ikaw ay composed at may tiwala sa sarili. Hindi mo kailangan ng maraming salita dahil kapag nagsalita ka, mas nagiging bigat ang bawat salita mo. Ito ang lakas ng pagiging tahimik. Sa mundong puno ng ingay, ang taong marunong pumili ng sinasabi ay mas pinakikinggan. Ang simpleng pag-pause bago ka magsalita ay nagbibigay ng impact. At kapag ang sinasabi mo ay puno ng laman, hindi ito madaling makalimutan. Sa halip na sumabay sa kaguluhan ng lahat, ikaw ang nagiging punto ng katahimikan na nagbibigay linaw. Pero hindi lang ito tungkol sa panlabas na kilos. Nagsisimula ang unshakable confidence sa kaisipan. Ang taong may tunay na tiwala sa sarili ay hindi naghahanap ng validation. Hindi niya sinusukat ang kanyang halaga batay sa tingin ng iba. At higit sa lahat, marunong siyang kontrolin ang kanyang emosyon. Ang isang kalmadong tao sa gitna ng kaguluhan ay natural na nagiging sandigan ng iba. At kapag hindi ka madaling matrigger ng insulto, ng opinyon o ng pagkatalo, nagmumukha kang matibay, misteryoso at higit sa lahat, kagalang-galang. Ngunit may isa pang mahalagang bahagi, ang halaga ng iyong buhay. Hindi sapat na magmukhang confident kung wala kang laman. Ang kumpiyansa ay dumarating kapag alam mong valuable ka dahil nag-invest ka sa sarili mo, sa skills mo, sa kalusugan mo, at sa kaalaman mo. Kapag alam mong marami kang naiaalok, hindi mo na kailangang ipilit ang confidence. Lalabas ito ng natural. At pumapasok dito ang prinsipyo ng hindi paghahabol. Ang taong tunay na may kumpiyansa ay hindi desperado sa atensyon. Hindi siya nagmamakaawa para mapansin. Siya ay nagiging magnetic dahil sa katahimikan at control na dala niya. Kapag naunawaan mo ito, makikita mong ang pagiging tahimik ay hindi lamang personalidad. Isa itong lakas na maaaring gamitin sa trabaho, relasyon at kahit sa social situations. Sa trabaho, hindi kailangang ikaw ang pinakamaingay sa meeting para respetuhin. Ang kailangan ay ang kilos ng isang taong maaasahan. Ang taong hindi nagmamadali magsalita. Ngunit kapag nagsalita, may bigat at direksyon ang kanyang sinasabi. Ang composure at posture ay nagsisilbing senyales ng authority at iyon ang mas pinapansin ng mga tao kaysa sa dami ng salita. Sa relasyon, mas attractive ang tahimik, ngunit confident na lalaki. Hindi niya kailangang magpatawa ng sobra para mapansin. Hindi siya nagmamadaling humabol ng atensyon. Sa halip, siya ay nagiging misteryoso at ang misteryo ay nakakaakit. Ang kalmadong presensya, ang hindi madaling ma-offend, at ang malinaw na layunin sa buhay ay mas nakakahikayat kaysa anumang palabida na kilos. Ang babae ay mas naaakit sa isang lalaking hindi desperado, kundi sa isang lalaking may sariling mundo at layunin. Sa social situations, hindi mo kailangang sumigaw para mapansin. Ang marunong na tao magmasid muna bago magsalita ay mas may impact. Ang tahimik na kumpiyansa ay nagbibigay ng kakaibang aura dahil hindi siya trying hard. Siya ay relaxed, composed, at hindi nauubusan ng energy kakahanap ng pansin. At tandaan mo, sa isang silid, ang pinakakalma ang madalas nagiging sentro ng lahat. Ito ang lakas ng tahimik na kumpiyansa. Hindi mo kailangang maging extrovert. Hindi mo kailangang sumigaw para marinig. At hindi mo kailangang ipagpilitan ang sarili mo para respetuhin. Kapag natutunan mong gamitin ang iyong katahimikan bilang sandata, makikita mo na mas nagiging matibay ang iyong presence kaysa kahit anong maingay na pagpapakitang gilas.
Ang tunay na lakas ay hindi nasa ingay, kundi nasa kontrol mo sa sarili mo.